Wala ang bayan ng Taytay bilang Garments Capital of the Philippines. Pero dahil sa nagdaang pandemya dulot ng COVID-19, lubos na naapektuhan ang ilang establishmento at negosyo dahil sa umiral na quarantine. Upang makatulong ang lokal na pamahalaan ng Taytay sa kanilang mga kababayang nagtsatsangge, naghain ang lokal na pamahalaan ng ordinansa na naglalayong bigyan ng exemption of taxes at business permits ang mga maliliit na negosyante para makabawi. Taytay is known as the Garments Capital of the Philippines, and as a Vice Mayor, isa rin naman sa responsibility rin natin, ginagawa rin natin ay gumawa rin ng mga resolutions and ordinances. So just to support our industry, which is the garments, we authored a resolution or ordinance to exempt their taxes or business permits para makabawi doon sa nag-slow down talaga yung kanilang industry, yung kanilang mga negosyo ngayon eh. So, maliit na bagay to, pero alam ko malaking impact doon sa mga magtsatsangi natin and yung mga nagnenegosyo natin dito sa garment. Sa pakikipag-ugnayan din ng lokal na pamahalaan sa national government, nagpapatuloy ang mga programa at proyekto para sa mga Taytayenyo. Recently rin, nakatulong din tayo, tumutulong pa rin tayo through TUPAD. Humingi pa rin tayo from the national governments ng mga, from DOLE yan eh, binibigyan ng mga assistance yung mga kababayan natin, and yung AIX from the DSWD. So we're very blessed dahil marami tayong mga kaibigan from the national governments na patuloy na sumusuporta sa atin through sa inyong pong lingkod. At hindi po sila nagsasawa na magbigay ng mga projects and support sa mga kababayan. Sa pangunguna ng Vice-Alkalde ng bayan na si Pia Cabral, sinimula na ang pag-develop at nabuksan na ang Phase 1 ng kanilang pinapatayong sports complex na siyang kauna-unahang ipinatayo sa munisipalidad. Isa rin sa nakilala rin tayo yung naging connection sa national government or sa Malacanang para makapag-fund ng ating pong sports complex. Ayon kay Cabral, hindi rin naging madali ang pagpapatayo ng nasabing sports complex. Yung lugar natin sa Barangay Muzon, 13 hectares. So ngayon yung sports complex, yung site development for that, naka-plan siya yung 3 to 4 hectares dun sa sports complex. So natapos na natin yung phase 1. Mahirap kasi talaga i-develop yung sports complex. Dati siyang basurahan, old dump site siya nung Taytay. Kaya malaking fund yung ating hiningi sa national. Siguro almost more than $500 million yung fund na nailagay natin doon. So ngayon natapos na yung phase 1, makita po natin na track and field. Dagdag pa ng Vice-Alkalde, mahilig sa sports ang kabataan ng Taytay, kung kaya't inaasahan din na magpapatuloy ang kanilang proyekto para naman sa Phase 2 ng sports complex. Phase 2 ay auditorium naman para meron tayong pagdausan ng mga malalaking mga programs dito sa lugar natin, and we can host na rin yung mga palarong pambansa as well as yung bayan ng Taytay talagang maraming mga fan ng mga PBA, MPBL. So hopefully in the near future, yun naman po yung madedevelop dun sa sports. Makakatulong din ang nasabing proyekto para sa mga programa ng iba't ibang ahensya na kung saan ay di na kinakailangang manghiram ang lokal na pamahalaan sa ilang mga pribadong sektor ng lugar para pagdausan ng kanilang programa. Dito, manghihiram pa kami sa mga schools, sa TESDA building natin. So, pag may mga payout tayo ng mga AIX or TUPAD, manghihiram pa tayo kay Walter Mart or kay SM. So, hopefully, hindi na tayo manghiram sa mga private companies katulad nila. Dito mismo sa ating bayan, meron tayong pagduusan ng mga malalaking programs. And isa na rin yung dialysis na hiningi rin natin sa Malacanang noon. Although hindi pa napipirmahan ni Mayor yung MOA, pero in the near future, yun din yung gusto po natin, makadagdag ng mga machines for mga dialysis patients natin dito sa Taytay. Samantala, sa pamamagitan ng paninindigang May Malasakit program, dito nalalaman ng Vice-Alkalde ang mga suliranin sa kanilang bayan para masolusyonan. Week or kahit na day off na namin, umiikot pa rin kami sa Taytay. Kasi ang motto ko, mas gusto kong naririnig yung mga problema, hindi laging good news. Kasi from there, doon namin masolusyonan yung mga pwede namin magawa na trabaho through ordinances and resolutions.
So every weekend, kasama nung mga staff natin, nagkakaroon tayo ng paninindigan may malasakit program on which may public consultation tayo per area. Pero usually, a week before, nagpapa-ocular na ako doon ng mga tao na kung ano yung kailangan nila. Para pagdating na lang doon sa area, mababawasan na yung mga problema nila na i-request sa atin. So, yun, kunyari, kailangan nilang kalsada, kailangan nila ng mga streetlights. So, yun yung ika-craft natin ng mga resolutions or ordinances. Papasok natin sa Sangguniang Bayan, i-refer yan sa committee. At the same time, mabilis yung mga action, naririnig talaga, nakikita ng tao na meron talagang gobyerno dito sa Taytay. Nang dahil rito, para sa 100 natatanging Pilipino na malaki ang naiambag sa larangan ng serbisyo publiko, isa si Cabral sa napiling parangalan ng Gawad Filipino Awards 2023. I think, passion ko na siya ever since. I started at the age 15 years old. So, it was the year 2010. I entered politics at the age 15 years old. So, sa family namin, wala namang politician. Wala akong sinundan sa parents ko, even my grandparents. Ang dream ko lang talaga nung bata ako, nung college ako, to become a doctor. Kung tatanungin nyo bakit ang layo ng nangyari sa akin ngayon, ang layo ng politician, ng public servant sa pagiging doctor, siguro ito yung destiny na binigay ng Panginoon sa atin. Nakita ko naman yung pagiging doctor, yung similarities sa pagiging doctor na public servant. Di man ako reseta ng mga gamot na pwede ibigay sa mga patients. Pero as a public servant, ngayong ginagawa ko, kapag may mga kailangan yung mga kababayan natin pupunta dito, we endorse them to proper government, to proper departments. Hindi lang sa may sakit, sa may gamot, sa mga nangangailangan ng tulong. Kapag may mga kababayan tayo nangangailangan ng bahay, mga housing, we address them to proper departments. So, very fulfilling yung job na. Ayan talaga hindi biro pumasok sa politics. Dito ko na-realize na talagang kung passion mo, mag-i-enjoy ka. Pero kung hindi ka mag-i-enjoy kung meron kayo na-expect in return sa lahat ng ginagawa mo. So, magpapasalamat ako sa lahat ng tumutulong sa atin. And of course, by the grace of God and the wisdom na binibigay niya sa atin, nandito tayo ngayon na patuloy na nag-susupport sa mga kababayan natin. And sa buong history ng Taytay, tayong pinakabata na Vice Mayor sa Filipino Awards, duyan ka ng Magiting Family. Maraming salamat po sa inyo pong binigyan po ninyo po ako ng acknowledgement as awardee nito as a public servant, and to everyone na nanonood po nito, sa aking po mga kapwa public servants, ay sana po maging inspirasyon po tayo sa mga kapwa ko kabataan na mas lalo po tayong magtrabaho at tumulong sa ating mga kapwa kababayan. So maraming salamat po. More powers po sa inyo lahat.